Masayang pagbati mga taciturnians artists. Handa na ba kayong matuto? Kasi ako, oo. Tara, let us learn how to draw. Sa video ito, pag-aralan natin ang shading techniques part 1. Pero bago ang lahat, syempre wag nating kakalimutan i-hit ang ating subscribe button and notification bell para palagi kang updated sa ating mga videos. Tara, let's go! To start, kailangan natin ng mga materials na to. Isa sa pinakamahalaga bago mag-umpisa is magkaroon tayo ng idea. Pagkatapos natin makapag-isip ng idea, i-sketch na natin to. At kapag mag-sketching tayo, dapat hindi madiin, dapat magaan lang yung kamay natin. Pero kung isa ka sa mga nahihirapan doon, wala namang problema doon. Basta meron kang iba't ibang shadings ng pencil. After naman nating mag-sketching, doon naman tayo sa shading. Huwag po natin kakalimutan na kapag ang shading natin ay hatching, dapat hatching lang po yung makikita sa ating dinodrawing. It depends sa artist. For now, hatching makikita sa atin. At dahil hatching techniques ang ating ginagawa ngayon, mahalaga na alam natin ano ba yung hatching techniques. Paano ba gagawin yun? Ano bang mga linya ang dapat kong gagawin para makalikha o ma-apply ko yung hatching techniques? Sa hatching po, may iba't ibang direction po ng linya yung pwede po nating i-apply. Pero dapat isang linya lang po ang nakikita sa dinodrawing po natin. Halimbawa po, kapag kapadiagonal po yung ginagawa natin, dapat lahat po ng linya ay padiagonal. Lighter shades man po ito o darker shades man po ito. Padiagonal man po, dapat padiagonal. Vertical man po, pa-vertical po dapat lahat. Horizontal man po, dapat pa-horizontal po ang lahat ng linya. Meron tayong makikita na circle doon sa taas. Ito po yung nagsisilbi na sun para mas makikita ko po o mas maaalala ko or meron akong guidance kung saan po yung lighter side and darker side. Ito po ang pinaka-importante sa shading techniques dahil nakakatulong ito para maging realistic ang ating arts o mga obra. To add more depth, kailangan natin ng mas darker na pencil dahil kailangan siya sa process. More darker doon sa part na kung saan dapat may darker shades. Pinalitan ko siya ng 2H. Yan, hindi ko na pala naipakita. Pero 2H po yan. Dito po, through the process, kailangan po nating mag-add for texture ng additional darker shade. Using 5H shades of pencil, kailangan po natin mag-add ng darker colors or darker na shades kasi hindi lamang po sa right side and left side, darker side, lighter side, kundi para din po sa texture ng mismong object. Let me explain po. Kung titingnan po natin yung apple, yun, pakita ko na lang po yung picture. Kung makikita po natin, ayan, meron siyang yellow side and meron siyang pinkish or red side. Yun po yung ginagawa po natin sa mga darker dyan po sa middle. Kumbaga po katulad po niyan sa mono or sa black and white na filter, makikita po natin, ganun po yung na-achieve natin. But for now, syempre pinapakita po natin yung shading techniques. Pwede nyo pong gawin yun using this shading techniques.
try and try until you succeed, ika nga po nila. So, ganun din po ako, try and try, dahil naniniwala po ako katulad ng ibang mga artist, nag-umpisa din po sila sa maliit na bagay hanggang sa nag-excel. Kaya naman kung makikita natin yung kani-kanilang mga obra, talaga namang kay gaganda. Gamit po yung kneaded eraser. Ito po yung pinangbubura ko para sa mga lagpas na linya, mga madudumi, at para mas maganda, para po mas maayos at hulmado po yung ginagawa ko po or yung dinodrawing ko. Pagkatapos po, lilinyahan po natin yung gilid. Gamit po ang 2B shades of pencil. Sa kasagutan po sa katanungan patungkol po sa kung sa lahat ba ng pagdodrawing po ay aplikado po yung lahat is hatching dapat. Para sa akin po, dapat po ganun kung talagang inaaral ko kung paano siya ia-apply sa bawat dinodrawing ko. Pero kung nahihirapan po kayo, pwede po sa gilid or sa edge ng dinodrawing po ninyo, kahit line po mismo or sa stem po, ganun pa. Pwede rin naman po kung na-practice nyo po mismo talaga yung pag-hatching, mas maganda po iyon. At kung meron pa po kayong mga katanungan o suggestions, open na open po ang ating comment section. Malaya po kayong magtanong o mag-suggest sa akin. Huwag po kayong mag-alala, babasahin ko po iyan. Malaking tulong po sa akin ang mga comments, suggestions ninyo para mas makita ko po kung ano pa yung mga babaguhin, i-improve ko po kada magpo-post po ako sa aking channel. Kung nakukulangan pa po tayo sa details, pwede po nating dagdagan at pwede po nating bawasan gamit po yung kneaded eraser and pencils na iba't ibang shades. Depende po sa kung ano yung pleasing sa mata po ninyo. O diba nagawa mo? Kasi sinubukan mo. Ang failure, hindi mistake o kamalian. Ang failure kapag wala ka pang sinisimulan. Kaya kung hindi ka pa nag-uumpisa, simulan mo na. Sa umpisa, mahirap, pero kalaunan,
magiging madali na lang lahat. Kaya kung gusto mong umpisahan, huwag kang matakot, sasabayan kita dito sa ating YouTube channel. Kaya huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button and hit the notification bell para palagi kang updated sa ating mga videos. Nawa, na-enjoy nyo ang ating video ngayon and see you sa susunod pa nating mga videos. God bless you. Shalom.